parents as long as we can. They never choose us to be their son or daughter, nor to choose them to be our parents. It is a gift of Allah that we can't ever, never change forever. Ate LR, bago ko po simulan ang aking buhay kasaysayan, ay binabati ko po kayong lahat ng napakagandang hapon. At Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang napakagandang programa po ito na nakapagbigay ng saya sa amin, na kahit na napapaluha kami, lalo na sa mga katulad naming OFW. Nais ko ring ibahagi ang kasaysayan ng aking buhay na pinamagatan kong Ang Aking Nanay, Ang Aking Buhay. Ate LR, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sister Aisha ng Kuwait. Ate, ang aking ina po ay isang Muslima na masasabi kong mayroong kakulangan sa kaalaman sa Islam at hindi rin marunong bumasa at sumulat man lamang. Nakapag-asawa at may 4 na anak sa unang Kristiyanong asawa nito. Dahil sa kulang sila sa kaalaman sa Islam, kaya't nangyari yon. Pero ate, masasabi kong napakaswerte ko dahil siya ang aking ina at pinakamamahal naming lahat na magkakapatid. Ate, iba rin po ang tatay ko at ako bilang naging panlima sa aming magkakapatid. Bata pa lamang ako noon ay di ko naramdaman ang pagmamahal ng isang ama dahil siya ay may iba ring pamilya na tunay. Nabuntis ang aking nanay sa akin na masasabi kong ako'y anak sa pagkakasala at pagmamahalan nila ng aking ama. Noong ako ay binubuntis pa lamang ng aking nanay, ay tinangkanan niya akong ipalaglag. Subalit hindi ako namatay noon, Ate LR. Lumaki ako na hindi tanggap ng isa kong kapatid dahil sa hindi raw niya ako tunay na kapatid. Napakasakit para sa akin ang lahat ng iyon, Ate LR. Lalo pat tinutukso ako na anak daw sa labhang. Yun po ang butil ng palay na walang laman. Dahil noon, yun po ang pinagkukunan ng bigas ng nanay ko kapag may nagpapagiling sa rice mill, at doon sila nagkakilala ng aking ama. Lumaki ako na hindi ko naramdaman ang kanyang pagmamahal, Ate LR. Naiinggit ako sa mga kaklase ko na may mga ama, lalo na't ang saya nila. Kinikimkim ko na lamang ang lahat ng yon. Nagagalit ako sa aking ama. Siguro 10 beses ko lamang siya nakita sa buong buhay ko, Ate LR. Lagi kong naiisip na sana maramdaman ko rin na kahit minsan lang na ako ay may ama. Nangungulila ako sa kanya at nagagalit ako sa kanya, ate.
Hanggang sa dumating ang panahon ng sasapit na ang aking graduation. At hiniling ko na sana darating siya at makakasama ko siya sa aking graduation. Ngunit ate, bakit ganon? Iba ang sinasabi ng puso ko at sinasabi ng utak ko. Pangungulila at pagkapuot. Bago tuluyang graduation, ay nagkasakit ang aking ama. Pinapunta ako sa hospital ngunit hindi ako dumating. Dahil nasa isip ko, kung ako nga nagkakasakit, ni isang beses man lang hindi niya ako pinupuntahan. Ako pa kaya sa ngayon, na ngayon lang niya ako hinanap? Ate, hanggang sa dumating ang araw na namatay siya. Sobrang sakit ng nararamdaman ko noon, Ate LR. Namatay na ang aking ama. Na hindi ko man lang nasasabing mahal na mahal ko pa rin siya sa kabila ng lahat ng yon. At namatay siya na hindi ko naipadama. At hindi niya naipadama ang pagmamahal niya sa akin. Pero kinakaya ko ang lahat, Ate LR. Kaya nung ililibing na siya, sinundo ako ng panganay niyang anak na lalaki sa bahay namin. Sumama ako, Ate LR, dahil gusto ko ring makita ang aking ama. Kahit nasa huling sandali man lamang. Nang papunta na ako doon sa bahay nila, sabi ko sa aking sarili na hindi ako iiyak. Para ano pa, naiiyakan ko siya. Nang nasa harapan ko na ang bangkay ng aking ama, ay hindi talaga ako umiyak sa unang pagkakataon, Ate LR. Ngunit nang dumating kami sa simbahan, doon bumuhos ang sobrang iyak ko, Ate LR. Sinabayan pa ng musika na hindi kita malilimutan. Hanggang sa matapos ang seremonya nito, hanggang sa pictorial na sa labas ng simbahan, para pa rin sasabog ang dibdib ko sa halong lungkot at galit, Ate LR. Hanggang sa napansin ko na parang ako na lamang ang umiiyak sa araw na yon. Na habang umiiyak ako, ay naririnig ko sa pamilya ng tatay ko na nagtatanong kung sino raw yang batang umiiyak. Hanggang sa gumraduate ako na wala ang aking ama. Sobrang sakit yun para sa akin, Ate LR. At naiiyak na lamang ako kapag naaalala ko ang lahat. Dumaan ang 5 taon, nakapagtapos din ako ng high school, Ate LR. At hanggang dun lang ang natapos ko. Dahil din sa hirap at tindahan ng kape lamang ang ikinabubuhay namin ng nanay ko. Nagtrabaho ako sa mall sa amin upang makatulong sa nanay ko. Minsan dumaan ang mga dati kong kaklase na nag-aaral na ng college, ay nasasaktan ako. Dahil gusto ko ring makapagtapos, subalit hindi namin kaya. At sakali man na mag-working student ako, ay naiisip ko na walang makakasama ang aking nanay. Alam mo, Ate LR, ang tinitirikan ng bahay namin ay sa ibang tao. Matagal na rin kaming pinapaalis doon, pero wala kaming malipatan ng nanay ko, Ate LR. Hanggang sa dumating ang araw na binabakho na ang tabi ng bahay namin on the spot, ate. Hindi ko alam kung saan kami lilipat sa mga oras na yon. At makakaya kaya namin ni nanay na pasanin ang mga gamit namin. Saan kami tutungo? Saan kami kukuha ng dagdag kita sa amin? Dahil wala na rin yung tindahan namin.
Paano ko matutulungan ang nanay ko sa paghahakot ng gamit namin? Dahil may pasok pa ako sa mall. Ate, para na akong masisiraan ng loob sa mga oras na yon. Nadagdagan pa si sinabi ni nanay na baka mamatay na ako, Inday. Sa pagkasabi ng nanay sa akin noon ay para akong binagsakan ng langit at lupa. Subalit hindi ko na lang ipinakita sa nanay. Dahil baka ano pa ang mangyari sa kanya. Ate LR, iniwan ko si nanay na mag-isang naghahakot ng gamit namin. Dahil kailangan kong pumasok at di ako mapakali. Ngunit iniiyak ko na lamang ang lahat. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Kaya pagdating sa mall ay nagpaalam ako sa manager namin para umuwi. At sa kabutihang palad ay pinayagan naman niya ako. Pagdating ko sa bahay ay wala na ang barong-barong namin. At si nanay naman ay hinakot ang aming gamit doon sa guardhouse na hindi na ginagamit. At doon na rin kami natulog, Ate LR. Nang sumunod na araw ay dumating ang kapatid ng may-ari ng lupa. At galit na galit. Bakit daw doon kami tumira sa guardhouse na hindi nagpaalam sa kanya? Pero ang may-ari ng lupa ang nagpatira doon. Pinagmumura nito ang nanay ko at sinabing, ganyan talaga ang ugali ng mga Muslim. Sa narinig ko na yun, parang kinumot ang puso ko, ate, sa galit. Ngunit ano pa ba ang magagawa ko? Kundi tanging luha na lamang ang hinahayaang pumatak sa aking mga mata. Hanggang sa lumipat kami sa tiyuhin ko, sa panganay na anak ni nanay. At doon kami natulog ng nanay sa extension sa labas ng bahay ni kuya. Halos mapaiyak ako sa sitwasyon namin. Dahil pinagtagpi-tagpi lamang na kahoy upang matulugan namin ng nanay. Natulog kami doon. At bago pa man pumikit ang mga mata ko, ay umiiyak ako. Na baka malaman ng nanay ko. Or umiiyak ako na tago dahil baka malaman ng nanay ko at iiyak din siya. Ate, sa gabing yun ay umulan pa. Shoot talaga sa ulo ko ang ulan. Kasi butas ang atip. Ate, parang susuko na ako sa buhay na yon. Ngunit ang sabi ko na lamang sa sarili ko, di bali na lang. Di bali nang ako lang ang makaranas ng ganun, wag lang sana ang nanay ko. Ate, dumating na nagkasakit na si nanay. Tumulo ang tubig na kulay dilaw sa kanyang tenga. Namaga ito. At alam kong masakit yun. Pero hindi lang siya nagsasabi. Dahil yun sa pamumulot niya ng palay kung saan siya makaabot. At dahil din sa sobrang init. Ate, wala akong magawa. Kahit na naaawa ako sa nanay ko. Na dapat sana ay nasa bahay lamang. At hindi naghihirap pa. Ate, dahil sa nangyaring yun, dahil sa sinapit ng aming buhay, ay nagdesisyon akong mag-abroad. Sa unang pagkakataon, hindi naging maganda ang lagay ko. Hanggang sa ibinenta ako sa ibang agency. Ate LR, ang masama pa ay nagkagusto sa akin ang may-ari ng agency. Oo, Ate LR. Lumuhod siya para tanggapin ko.
takot ako sa kanya dahil hindi ko siya gusto. At pinaalis pa niya ang sekretarya na noon. Sabay hila sa akin at umupo sa mesang yun. Ate, hindi ko siya gusto. At lalong hindi ko hangad ang yaman niya. Kaya't sinabi ko na kung hindi mo ko pakakawalan o ibigay sa iba para magkaroon ng ibang amo, ay hindi ako magtatrabaho at iuwi na lamang ako sa Pilipinas. Ngunit alhamdulillah, at nakahanap din ako ng mabuting amo. Kahit itong mga amo ko ngayon ay alam nila at pinahirapan pa sila ng lalaking yun bago ako makuha. Naging Muslim ako, Ate LR, dahil sa mga amo ko. Sa ngayon ay nag-aaral pa rin ako dito sa Kuwait. Alam mo, Ate LR, nakabili na rin ako ng lupa at sa ngayon bahay na lang ang pinag-iipunan ko. Kaya tinitiis ko ang lahat ng ito at alam kong andyan si Allah na nakakaalam ng lahat. Ate LR, sa tuwing tatawag ako sa aking nanay ay lagi niyang sinasabi na baka hindi ko na raw siya maabutan ang buhay. Ang tanging tugon ko na lamang, Nay, magpakatatag ka. Ikaw na nga lang ang nagmamahal sa akin. Iiwan mo pa ba ako? At dito ko na lang tatapusin ang kwento ng aking buhay. Sukurulila sa buong staff at lalo na sa iyo, Ate LR. Ito po si Sister Aisa ng Kuwait. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bakit ba ang buhay ko'y ganito? Wala na yatang natitirang pag-asa sa mundo. Atin pong sabay na natunghayan ang kasaysayan ng ating letter sender na si Sister Aisa na mula sa Kuwait. Unang-una ay nagpapasalamat ako sa iyo, Sister Aisa, sa iyong ipinadalang kasaysayan. Labis na nahabag ang aking puso sa kasaysayan mong ito. Dahil mula pa sa pagkabata mo ay nakaranas ka na nang hindi mo pa dapat na maranasan. Ika nga sabi mo ay isa kang anak sa pagkakasala. At tinangka ka pang ilaglag ng iyong ina. Ngunit alhamdulillah, Sister Aisa, sa ngayon, masasabi kong kahit ganun pa man ang ginawa sa iyo or pagtatangka sa iyong buhay ng iyong ina, ay nandyan ka pa rin na handang itaguyod siya at mahalin siya higit pa sa sarili mo. Handang pangalagaan siya, mahalin siya at pasalamatan ng buong puso. Lumaki kang nangulila sa iyong ama. Lumaki kang naghahanap ng pagmamahal ng isang ama. Ngunit yun ay pinagkait sa iyo. Nawala ang iyong ama na hindi mo man lang nasabing mahal mo siya at hindi mo man lang siyang napatawad sa iyong puso. Ang masasabi ko tungkol dito, Sister Aisa, ang pagpapatawad ay siyang magpapalaya sa atin. Dahil kung hindi tayo nagpapatawad, para tayong nakakulong. At lahat ng gustuhin nating mangyari sa buhay natin ay hindi natin nakakamtan ng buo. Dahil yung puso natin ay may kulang. Yun ay ang pagpapatawad.
Kahit hindi man natin sabihin sa isang taong pinapatawad na kita, kahit hindi mo man yun masabi ng personal, at least sa puso at isipan mo, ikaw at ang Diyos ay alam na nakapagpatawad ka na. Doon magsisimula ang pag-usbong ng buhay mo. Doon magsisimula ang tagumpay na gusto mong maranasan. Siguro sa tagal ng panahon, Sister Aiza, dahil naikwento mo na ito sa amin, sana ang nais ko lang idalangin ay sana'y napatawad mo na ang iyong ama. At sana sa mga mangyayari pa sa buhay mo, ay higitan mo pa ang tatag ng loob mo. Dahil masabi kong sobrang tatag ng loob mo. Dahil nakaya mong lahat. Siguro kung ibang tao pa yun, yung iba nga, nawalan lang ng boyfriend, nagpapakamatay na. Paano pa kaya kung kagaya ng buhay mo ang naranasan nila? Kaya maraming salamat sa iyo, Aiza, sa iyong ipinadalang kasaysayan, dahil ito'y napakahalagang leksyon para doon sa mga kabataan sa mga panahong ito, lalong-lalo na yung mga lumaking walang mga magulang, yung mga lumaking may broken family, yung mga kabataang nahihirapan sa buhay, at yung mga batang nakikinig sa atin na hindi hirap sa buhay, ngunit nagkakasya sa patambay-tambay lamang. Sa lahat ng mga tagapakinig, naway ito'y nagbigay sa inyo ng aral upang ipagpatuloy ninyo ang inyong buhay, lalong-lalo na dun sa mga taong may sakit sa kanilang kalooban o may puot na dinaramdam. Matuto tayong magpatawad dahil ang Allah ay nagpapatawad. Kahit na tao lang tayo, masasabi nating nagkakamali din tayo at tao rin tayo na pwedeng magpatawad. Kaya muli maraming salamat sa iyo, Sister Aiza, sa iyong kasaysayang ipinadala sa atin at naging tampok dito sa programang Buhay Mo, Buhay Ko Konektado.